Galit ka sa mga kagaya namin. Pinatay mo ang mga manggagamot para ikaw lang ang makakontrol sa mga sakit ng tao. Napakasama mo. Mga bobo! Sinong magbibigay ng malaking kita kay Doc Roy kung wala akong mga pasyenteng ibibigay sa kanya? Ako ang dahilan kaya umaasenso siya. Ako ang nagdadala ng sakit. Ako rin ang pumatay sa mga magulang ninyo, Michelle at Miguel, para walang hahadlang sa plano ko. Isa kang halimaw! Walang kasalanan ng mga magulang ko. Bakit mo sila pinatay? Hinding-hindi ka na makakapinsala pa ng iba. Magandang araw sa inyong lahat na tagapakinig. Lubos akong nagpapasalamat dahil sa pagpapaunlak ninyong maibahagi itong kwento naming magkapatid. Ito'y nangyari, may 25 taon na rin ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin naming naaalala ni Bunso. Akala ko noon kapag pamilya, mamahalin ka at aalagaan. Pero hindi pala. Dahil kahit kadugo mo, kaya ka palang saktan at maltratuhin. Mas mamahalin ka pa nga ng mga taong hindi mo kaanak. Nang may kumalinga sa aming magkapatid, nawala lahat ang bigat sa dibdib namin. Pero kasabay nun, maraming problemang dumating. Para lubos ninyong maunawaan ang lahat, hayaan niyo akong ibahagi ang buhay naming magkapatid. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Miguel. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Aray! Aray ko po! Tama na po, Chong! Ayan. Sana magtanda ka na. Ako ang doktor kaya ako nakakalam ng dapat na gawin sa pasyente ko. Chong, hindi na ako mauulit. Pangako po yan, di ba kuya? Talagang hindi na mauulit na to. At bilang kaparusahan sa inyong dalawa, hindi ko na kayo papakain eh. Chong, huwag naman po. Maawa po kayo sa amin. Bakit ba naman kasi nabuhay pa kayo? Sana sumama na lang kayo sa mga magulang ninyo sa hukay. Hindi sana wala na akong problema ngayon. Dagdag palamunin pa kayo dito sa bahay. Kung gusto niyo ho, maghahanap na lang kami ng trabaho ni Kuya Miguel para hindi kami maging pabigat sa inyo. Maghahanap ng trabaho? Tapos ano sasabihin sa akin ng mga tao? Na pinababayaan ko kayo? Sisirain niyo pa talagang imahe ko bilang isang doktor dito? Ito sa inyo! Tama na po! Chong! Tama na po! Hindi ko na alam kung ilang ulit na dumapo ang sinturon sa katawan namin ng kapatid ko. Pero hindi ko yun ininda. Niyakap ko si Michelle para sa akin tumama ang bawat hampas ni Chong Roy sa amin. Tumigil lang siya sa pagpalo nang makitang lupaypay na ang batang katawan namin. 2 buwan pa lang simula nang mamatay ang mga magulang namin dahil sa matinding barang na tumama sa kanila. Dahil walang ibang kamag-anak si nanay, kay Chong Roy kami napunta. Kapatid siya ni tatay na isang doktor. Nang makabawi ako ng lakas, hinila ko si Michelle papunta sa kwarto. Sinigurado kong nakalak ng maayos ang pinto. Ikaw nga, dapat ang tanungin ko niyan, kuya eh. Ayos ka lang ho ba? Mas ikaw po kasi yung nasaktan sa ating dalawa eh. Ayos lang ako, bunso. Si kuya pa ba? Malakas to, no?
Tsaka ako ang panganay sa ating dalawa, kaya ako ang poprotekta sa'yo. Salamat kuya. Pero paano na ho ngayon yan? Ilang araw na naman tayong gugutumin ni Chong. Kuya, ayoko magutom. Shh! Huwag mag-alala at may pagkain akong itinago, bunso. Para yun sa'yo. Kung magugutom ka, kumain ka lang ha. Paano ka naman kuya? Hindi ka ba kakain? Akong bahala sa sarili ko, bunso. Basta ang mahalaga, hindi ka magutom. Matamis kong nginitian si Michelle. Ayokong ipakita sa kanya na nasasaktan ako. Mabuti na lang talaga at kapag umaalis si Chong, dumidiskarte agad ako sa may palengke para magtrabaho. Kaya ang mga kinikita ko, ibinibili ko ng pagkain para sa kapatid ko. Katulad ngayon, galit na galit si Chong at alam kong ilang araw niya kaming gugutumin. Kaya lagi akong handa. Kinuha ko ang maliit na box at sinimulan ko ng gamutin ang sugat ni Michelle. Kuya, dahan-dahan naman. Kahit naman dahan-dahanin ko, masakit pa rin yan. Ang mahalaga ay gumaling yung sugat mo. Paano naman ikaw kuya? Sinong gagamot sa mga sugat mo? Gusto mong gamutin din kita? Wag na, kaya ko naman to eh. Tapusin ko na ang paggamot sa'yo para nakakain ka na. Sige kuya, kanina pa ako gutom eh. Shh! Huwag kang maingay, baka marinig ka ng halimaw sa labas. Oops, pasensya ka na kuya ha. Kanina pa talaga ako gutom eh. Mabilis kong tinapos ang paggagamot kay Michelle at binigay ko na rin yung pagkain sa kanya. Sinigurado kong nakatagong mabuti yung biskwit at tinapay na inilaan ko para sa kapatid ko. Makalipas ang ilang sandali, payapa na rin siyang nakatulog. Mapait akong napangiti dahil sa naging buhay namin. Tumula ang butil ng luha sa mga mata ko. Ngayong wala nang makakakita, pwede ko nang ibuhos ang lahat ng sakit at paghihirap ko. Kung hindi ko lang iniisip si Michelle, baka matagal na akong lumayo. Kaya lang, naaawa ko sa kapatid ko. Kung magiging palaboy kami, tsaka baka hanapin kami ni Chong at parusahan ulit. Kinuha ko na lang ang box na may halamang gamot at sinimulan ko ng gamutin ang sarili ko. Kinabukasan, maaga pa lang gising na ako para maglinis ng bahay. Miguel, lilisin mo mabuti ang kwarto sa ibaba. Marami na naman pupunta dito mamaya para magpagamot. Ito ha, wawarningan na kita. Huwag kang makikisali sa usapan na matanda. Naiintindihan mo ba? Opo, Chong. Mabuti naman kung gano'n. Tapos sa susunod na araw aalis ako. Pupunta ako sa kabilang bayan. Mga 3 araw ako ron. Huwag kayo aalis ng bahay. Oh, nasa naman yung kapatid mo? Hindi pa ba gising yun? Baka gusto niyang magising sa pamamalo ko. Chong, pagpasensyaan niyo na muna si Michelle. Nilagnat po kasi siya kaya ako na munang magtatrabaho ngayon. Baka gusto niyang habang buhay nang hindi magising. Sabihin mo sa kanya na maraming trabaho, bawal na may sakit dito. Ngayon lang naman ho, Chong. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo nang magpahinga ang kapatid ko. Ako na lang ang gagawa ng mga pinag-uutos mo. Kung hindi lang ako mabait, hindi ako papayag. O siya, sige, bilisan mo na at maglinis ka na at maraming magpapagamot sa akin ngayon. Sige po, Chong. Binilisan ko na ang paglilinis para hindi na maisipan ni Chong na ipagising si Michelle. Nilagnat siya kagabi kaya gusto kong makapagpahinga siya ng maayos. Pinilit kong tapusin ang paglalampaso. Matapos kong linisin ang sahig, sinabayan ko na ng pagliligpit sa mesa. Alam kong mamaya gagamitin na naman to ni Chong Roy.
May iilang pasyente na si Chong Roy kaya gumilid muna ako. Miguel, kumain ka na muna. Bago ka man lang maglinis ulit, may lakas ka. May mga pasyente akong darating mamaya. Opo, Chong. Salamat po. Alam mo, kung nandito pa ang tatay mo, siguradong magaling na yung kapatid mo. Ika nga, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Pero syempre, puro haka-haka lang naman yun. Opo, Chong. Pero kasi Miguel, ang problema kapag umaasa ang mga tao sa albularyo kagaya sa tatay mo, napapabayaan ang tunay na siyensya. Kita mo nung nagkasakit siya, ayaw niya na akong gumamot sa kanya. O tignan mo nangyari. Ngayon ako na lang ang pinupuntahan ng mga tao. Pero, Chong, minsan po kasi hindi po kaya ng mga gamot niyo yung sakit nila. Huwag mo ang tinuturuan ng isang lisensyadong doktor na kagaya ko. Hindi mo naman alam yung mga pinagsasabi mo. Pasensya na po, Chong. Pasalamat ka talaga, may pasyente na ako. Kung di nakatikim ka na naman sa aking bata ka. Palaging ganun si Chong. Pag merong ibang tao, napakabait niyang tingnan. Mabait din siya sa amin. Pero sa loob ng bahay, para siyang ibang tao. Siguro nga dahil hindi pa rin niya matanggap na mas hinangaan noon ang tatay ko kesa sa kanya. Kahit nung nabubuhay pa sila, halata na ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Pero iba na to ngayon. Wala na ang mga magulang namin at kami na lang ang naiwan ni Michelle. Ay nako. Eto na naman. May parating ng pasyente. Umayos ka Miguel. Huwag mo ipakita sa kanila na wala kang silbi. Magandang umaga ho, Doc Roy. Marites, pasok po kayo. Kumusta ho? Sino po ang ating pasyente? Yung nanay ko po, Doc. Kasi masama ang pakiramdam niya. Sumasakit ang kasukasuan, kaya hindi masyadong makakilos. Ganun ba? Dapat nating tignan agad yan. Miguel, ihanda mo mga gamit ko. Pupunta ako sa kanila. Sa loob-loob ko, buti na lang at aalis siya. Kahit saglit lang na makalayo siya, makakahinga kami ng maluwag ni Michelle. Agad kong kinuha ang bag niya at inayos ang kanyang mga gamit. Ilang sandali pa, sinamahan ko na sila palabas ng bahay. Habang nakangiti siya kay Aling Marites, sumulyap muna siya sa akin ng masama bago tuluyang naglakad palabas. Pagbalik ko, aasahan mo mag-uusap tayong dalawa. Opo, Chong. Alam mo, Doc, ang bait niyo ho talaga, biruin niyo. Kayo na ang nag-aalaga sa magkapatid na yan simula nung pumanaw ang kanilang mga magulang, Siyempre naman, mahal ko ang mga batang yan. Pamangkin ko pa. Nako, ang swerte ng mga pamangkin mo sa'yo O siya tayo na Marites at baka kung anong nang nangyari sa nanay mo. Miguel, ikaw nang bahala dito sa bahay Basta mamaya huwag mo kakalimutan. Tumango ako kay Chong Roy. Medyo nakaramdam ako ng kaba dahil sa sinabi niya. Hindi na lang ako umimik. Pagkaalis nila, dali-dali akong pumasok sa kwarto ni Michelle. Michelle, gising ka na ba? Kuya, andyan pa ba si Chong? Wala na siya dito, umalis na. May pinuntahang pasyente. Kumusta nang pakiramdam mo? Masakit pa rin ang ulo ko, kuya At saka, ang bigat-bigat pa rin ang katawan ko. Mainit ka pa rin Hindi umepekto ang gamot na kinuha ko kay Chong. Alam ko na kung anong gagawin ko. Kuya, baka magalit si Chong pag nalaman niya ang gagawin mo. Mas magagalit ako kung pababayaan kita. Sandali lang kukunin ko ang gamit ni tatay na naiwan niya.
Binuksan ko ang lumang baul ng mga gamit ni tatay. Nandun pa rin naman yung mga lumang halamang gamot na pinatuyo niya noon. Mga langis at ang kwaderno niya ng mga orasyon. Marahan kong kinuha ang bote ng langis ng sambong at dahon ng lagundi. Saka ko binuklat ang notebook ng mga dasal. Hindi tayo pababayaan ni tatay, bunso. Pinag-aralan ko na to, Michelle. Ginawa ko na rin dati sa sarili ko. Kaya alam kong epektibo. Kuya, salamat ah. Sana talaga hindi malaman ni Chong ang ginawa mo. Baka saktan na naman na tayo ulit. Magtiwala ka lang sa akin, bunso. May tiwala naman ako sa'yo, kuya eh. Kay Chong lang naman ako walang tiwala. Kung mag-alala, Michelle, maghanap ako ng paraan kung paano tayo makakatakas sa kanya. Konting tiis lang Pero, kuya, natatakot ako sa gagawin mo. Shh! Akong bahala sa'yo, bunso. Sige na, at gagawa muna ako ng gamot para bumaba yung lagnat mo. Habang sinasabi ko ang dasal, pinahiran ko ng langis ang sentido ni Michelle. Inilagay ko rin ang lagundi sa palanggana na may mainit na tubig para sa paligo niya mamaya. Ramdam kong unti-unti nang bumababa ang mainit na temperatura ng katawan niya. Kuya, parang gumagaan na ang pakiramdam ko. Sabi ko sa'yo mahina lang ang medisina ni Chong sa mga ganitong klase ng karamdaman. Grabing bugbog naman kasi ang tinamo natin sa kanya. Malademonyo talaga siya. Shh! Kuya naman, baka marinig ka ni Chong Mamaya pa yun. Kakaalis nga lang Hindi talaga pwedeng tableta lang ang katapat sa bugbog sarado mong katawan. Mas madaling makapagpagaling ang mga halamang gamot ni tatay. The best naman kasi si tatay, kuya Hay, kung sana hindi agad sila kinuha ng Diyos. Ay di sana, masaya tayo ngayon, di ba? Katulad ng dati. Bunso, kahit wala na sila tatay at nanay, alam kong hindi nila tayo pababayaan. Magpahinga ka muna para bumalik ang lakas mo. Bukas, balik trabaho na naman tayo. Habang nakahiga si Michelle, naupo ako sa sulok. Ramdam ko ang pagod at kirot ng katawan ko mula sa mga palo ng Chong kahapon. Hinimas ko ang likod ko na may pasa pa rin. Pero ayos lang, basta ang mahalaga ay ang kalagayan ng kapatid ko. Napatingin ako sa lumang larawan ni nanay at tatay na nakasabit pa rin sa dingding. Para bang kinakausap nila ako na wag akong susuko. Tatay, nanay, bantayan niyo po kami Gagawin ko ang lahat para protektahan si Michelle. Alam kong pinapanood nila tayo ngayon, kuya. Kaya hindi tayo susuko. Oo naman, walang susuko sa atin, bunso. Makakaya natin to. Kuya, tulog muna ako Sa labas na ako, bunso Kailangan ko nang magtrabaho. Sa wakas nakatulog na ng mahimbing si Michelle. Ako naman, bumalik sa kusina para magpakulo ng tubig at maghanda ng gagamiting halamang gamot kung sakaling kailanganin pa. Ginawa ko na rin ang lahat ng gawaing bahay. Ilang oras lang ang lumipas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Bumalik na si Chong Roy. Miguel! Nasa ka? Nandito po ako, Chong. Kumusta na yung kapatid mo? Magaling na ba yan? Medyo bumuti na po ang pakiramdam niya. Nawawala na ang sakit sa katawan niya. Ano ba? Pero wala naman akong iniwan na gamot sa iyo Saka paano siya mabilis na gubali? Ano naman ang ginawa mo? Ano po,
Chong, ginamit ko po ang mga tinuro ni tatay sa akin nun. Ayan na naman kayo sa mga katarantaduang panggagamot ninyo. Hanggang ngayon, kinakalaban nyo pa rin ang siyensya. Hindi ko po kinakalaban ng sensya, Chong. Ginawa ko lang po ang alam kong makakatulong kay Michelle. At anong karapatan mong gawin yun, ha? Ako ang doktor dito, hindi ikaw. Kapatid ko po si Michelle. Chong, may karapatan po akong gamutin siya. Lalo na kung hindi po epektibo yung tableta niyong gamot. Napaatras ako nang makita ang tunay na galit sa mga mata ni Chongroy. Hindi lang ito simpleng galit, kundi matagal nang naipong inggit at hinanakit na hindi niya mailabas noon sa mga magulang namin. At ngayon, sa amin na niya ibinubuhos. Kinahapunan may dumating na pasyente. Parang sinasaniban. Ilang oras na si Chongroy sa panggagamot niya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling ang pasyente. At parang mas lumala pa nga. Dahil sa inis, umalis na ang mga ito na dismayado. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito nangyayari. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit hindi sila gumagaling? Bakit umaalis sila? Chong, baka baka may ibang doktor na mas makakatulong sa kanila. Mas makakatulong? Mas magaling kaysa sa akin? Alam mo bang hindi ko ito mararanasan? Kung hindi dahil sa tatay ninyo. Chongroy, matagal na pong patay si tatay. Wala na siyang kinalaman dito. Wala! Sa tingin mo ba? Nakakalimutan ng mga tao na siya ang pinakamagaling na albularyo dito? Palagi siyang pinupuri. Palaging siyang hinahanap. Ako! Anino lang ako na kapatid ko! Hindi po namin kasalanan yun, Chong. Kaya kayo ang pabawi sa pagkukulang niya. Kayo ang magbabayad. Dito lang kayo sa bahay ko. Dito ko kayo tuturuan ng leksyon. Chong, kung may pagkukulang po si tatay noon, kami po ba ang dapat parusahan? Wala naman po kaming kasalanan sa inyo eh. Hindi ito parusa, Miguel. Tinuturuan ko lang kayo kung ano nga bang dapat at tama. Tulad na dapat sana ginawa ng ama ninyo. Hindi mga halamang gamot ang makakagamot sa mga taong may sakit. Nanginginig ako sa galit. Pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Paulit-ulit na lang ang ganitong eksena. Sa harap ng mga pasyente at kapitbahay, kunwari mahinahon si Chongroy. Napagpakumbaba, mabait at laging umuunawa. Pero kapag wala ng tao, iba na ang itsura niya. Para siyang halimaw na nagtatago sa balat ng tao. Ginugutom kami, pinapagalitan. Lahat ng galit niya sa tatay namin, sa amin niya ibinubuhos. Nakikita ko rin si Michelle. Pilit na lumalaban. Pero kita ko ang takot sa mga mata niya. Kaya dun ko naisip ang isang plano. Kailangan naming makaalis sa poder ni Chongroy. Kuya, sigurado ka na ba? Mas lalong magalit si Cho kapag nalaman niya ang gagawin natin. Mas delikado kung mananatili tayo rito. Hindi tayo lalaki ng maayos dito, Michelle. Ginagawa lang natin kung ano ang sa tingin nating makabubuti sa ating dalawa. Paano kung mahuli niya tayo? Wala tayong pupuntahan, kuya. May mga kaibigan si tatay sa kabilang bayan. Alam ko kung saan yun. Basta, titiyakin lang natin na makakalabas tayo nang hindi lumilikha ng ingay. Hawak ko na yung alkansa na tinago ni nanay dati. Kahit papano, may kaunti tayong pamasahe at pangkain. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang matakot, bunso. May plano ako. Kaya hindi na tayo mamaltratuhin ni Chongroy kapag nakatakas tayo ngayon. Magtatrabaho ako
para hindi tayo magutom na dalawa. Naalala ko si nanay, kuya. Lagi niyang sinasabing, lumaban kung kailangan. Kaya yun ang gagawin ko. Tama ka, bunso. Ito na ang panahon para makalaya tayo. Tiyakin mong nadala mo na ang lahat ng kailangan mo. Ako na ang bahala sa pintuan sa kusina. Kuya, niririnig ko si Chongray sa sala. Umiinom na naman. Mas mabuti nga kung malasing siya eh. Mas madaling makalusot kapag wala siya sa kanyang katinuan. Kapag tulog na siya, saka tayo lalabas. Kuya, salamat talaga ah. Hindi ko nakakayanin pa ang mga pananakit niya, kuya. Kaya mas mabuting umalis na lang tayo. Habang yakap ako ni Michelle, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad ko bilang panganay na kapatid. Gusto ko siyang ilayo sa lahat ng ito. Kami na lang ang natitira para sa isa't isa. Hindi kami pwedeng matulad kina nanay at tatay. Hindi kami pwedeng lunukin ng galit ni Chongray. Habang naririnig ko ang pag-ungol niya sa sala, pinipilit kong panatilihing kalmado ang isip ko. Kaunting oras na lang at kaunting tapang na lang. Kakayanin na namin to. 10 oras na ng gabi, tahimik akong bumaba sa kusina. May dala akong maliit na bag at suot ko ang lumang jacket ni tatay. Ngunit mula sa madilim na bahagi ng kusina, narinig ko ang boses ni Chong na siyang nagpalundag sa dibdib ko. Saan ka naman pupunta, Miguel? Chong, ikaw pala. Kukuha lang ho ako ng tubig. Nauuhaw po kasi ako eh. Tubig? 10 oras ng gabi? Huwag mo nga akong ginagawang tanga. Anong binabalak mo? Wala po akong ginagawang masama, Chong. Wala rin ho akong binabalak. Masama? Alam mo ba kung sino may kasalanan kung bakit nawawala ang mga pasyente ko, ha? Chong, wala pong may kasalanan. Ginagawa niyo lang po ang kaya niyo. Ang mga tao po ang may mali kung bakit sila umaalis at di nagpapagamot sa inyo. Ginagawa ko ang lahat na makakaya ko. Ano gusto mo sabihin? Na mahina ako? Na hindi ko kaya patayan ang tatay ninyo? Hindi ko po yan sinabi, Chong. Pero sana maintindihan niyo na hindi po kami ang kaaway niyo. Lahat kayo, mga ingrato. Akala nyo ba walang kapalit ang pagpapalaki ko sa inyo ng libre? Kaya patulungan nyo ako magkaroon ng maraming pasyente. Mga wala kayong utang na loob. Hindi po kami magkakaroon ng utang na loob sa inyo, Chongray. Dahil pinagmamalupitan niyo po kami. Kung ganon, walang makakaalis sa inyo dito. Habang buhay kayo magiging alipin ko. Kayo ang pambayad ng utang sa kasalanan ng tatay ninyo sa akin. Galit na galit akong pumasok sa silid namin ng kapatid ko. Hindi ako papayag na saktan niya ulit kami. Kailangan kong mag-isip ulit ng paraan para makatakas. Pero ang dapat muna naming gawin ay ang magkaroon ng maraming pasyente si Chongray. Gagawa ko ng gamot para ibigay sa mga taong nagpapagamot sa kanya. Hindi na pwedeng ganito palagi. Kailangan na naming gumawa ng paraan. Kailangan naming mabuhay. Michelle, gising ka pa ba? Kuya, oo. Anong nangyari? Narinig ko ang sigawan niyo sa labas ah. Galit na naman ba si Chong, kuya? Oo, bunso. Galit siya kasi nahuli niya akong tatakas. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan para hindi na siya magalit pa sa atin. Kung magagalit na naman siya, tayong kawawa. Pero paano, kuya? Hindi naman tayo pwedeng lumaban sa kanya eh. Hindi tayo lalaban, bunso. Pero tutulungan natin siyang maging masaya. Kapag marami na siyang pasyente at gumaling ang mga ito, baka hindi na siya magalit kay tatay o sa atin. Ano sa tingin mo? Maganda nga yung naisip mo, kuya.
Pero saan tayo kukuha ng gamot na ibibigay sa mga tao? Alam mo yung mga halamang gamot na itinuro ni tatay noon? Gagamitin natin yun. Ako ang gagawa ng mga gamot. Ikaw naman ang magbibigay ng mga ito sa pasyente ni Chong. Pero kailangan patago ang pagbibigay mo. Delikado yung iniisip mo, kuya. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Michelle. Pero kailangan naming subukan. Hindi ito para sa sarili lang namin, kundi para na rin kay Chong Roy. Para hindi niya isipin na baliwala lang ang pagiging doktor niya. Kakayanin natin to, bunso. Akong bala sa paggawa ng gamot. Sa likod bahay ko ito gagawin. Yung di niya makikita at mapapansin. Sige kuya, ang gagawin ko naman, magtatago ako sa labas ng bakod para ibigay sa mga pasyente ni Chong yung mga gamot. Parang misyon natin to kuya, no? Oo, parang lihim na misyon. Pero kailangan nating maging maingat. Kapag nahuli tayo, alam mo nang mangyayari sa ating dalawa, bunso. Alam ko kuya, alam kong kaya natin to. Basta't magkasama tayo kuya. Tumatapang ka na, bunso ah. O matulog ka na, bukas ng gabi. Isimulan na natin ang plano. Good night kuya. At nagsimula nga ang lihim na misyon namin kinabukasan. Tuwing gabi, habang natutulog si Chong Roy, palihim akong nagtitimpla ng mga halamang gamot sa likod bahay. Si Michelle naman ang taga-abot ng mga ito sa mga pasyente kinaumagahan. Hindi nagtagal, dumami ang natulungan naming gumaling na may mga sakit. Marami na ring nagpapagamot kay Chong Roy na ikinisaya namin ni Michelle. Aba, napakaraming pasyente ngayon ha. Lahat sila puro papuri ang sinasabi tungkol sa akin. Sa wakas, nakita rin nila kung gaano ako kagaling. Abay, ang galing-galing mo raw, Roy. Parang milagro ang panggagamot mo dahil gumaling sila agad-agad. Siyempre, magaling ako doktor. Marunong ako sa propesyon ko. Pero Roy, may naririnig akong chismis. Ano namang chismis yan, Marites? Yung mga pasyente, sinasabi nilang may batang babae raw na nagbibigay ng gamot sa kanila pagkalabas dito sa bahay mo. Sinong? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam kung totoo ang sinasabi nila, pero yung anak daw ng kapatid mo ang nag-aabot sa kanila ng mga gamot na yon. Ano nga ba ang pangalan nun? Michelle. Oo, si Michelle daw ang batang yon. Umanda sa akin ang mga batang yan. Parang binagsakan ako ng langit at lupa nung marinig ko ang pag-uusap nila sa sala. Napakapit ako sa dingding. Alam kong delikado na kami ng kapatid ko dahil alam na niya ang ginawa namin. Mabilis kong pinuntahan ang kapatid ko. Halos lumabas ang puso ko dahil sa malakas na pagsigaw ni Chong Roy. Miguel! Michelle! Lumabas kayo dyan! Chong, bakit niyo po kami tinawag? May nagawa po ba kaming kasalanan? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Miguel. Alam ko na may ginagawa kayo. Kaya pala biglang gumaling ang mga pasyente ko. Dahil kayo pala may kagagawan. Chong, pasensya na po. Gusto lang naming makatulong ni kuya sa inyo. Makatulong? Sinira ninyo ang pangalan ko. Ako ang dapat na gumagamot sa kanila, hindi kayo. Patawarin niyo po kami, Chong. Wala po kaming masamang intensyon. Gusto lang namin hindi na kayo magalit sa amin. Kaya po namin ginawa yun. Apa, ngayon ka pa nagdadahilan? Hindi nyo alam kung anong kapalit ito. Dadali ko kayo sa bayan bukas. Kaya maghanda kayo. Bibigyan ko kayo ng leksyon. Nanlambot ang tuhod ko sa sinabi ni Chong.
Sa bayan niya kami dadalhin. Wala akong ideya kung anong gagawin niya sa amin sa bayan. Baka ibenta niya kami ng kapatid ko. Mas lalong malaki ang problema namin kapag nagkataon. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ako papayag na magkalayo kami ni Michelle. Kuya, anong gagawin natin? Ayokong sumama sa bayan bukas. Shh! Kalma lang, bunso. Hindi tayo papayag sa gagawin niya sa atin. May natitira pa tayong oras. Ang kailangan nating gawin ay ang tumakas. Pero paano? Paano tayo makakaalis, kuya? Sigurado kung babantayan tayo ni Chong. May daan sa likod ng gubat, di ba? Yung tinuro sa atin ni nanay nun. Doon tayo dadaan kung sakali mang makatakas tayo ngayon. Yung may mga matataas na damo. Takot-takuran, kuya. Baka may ahas doon o di kaya mabangis na hayop. Ako ang bahala sa'yo, bunso. Basta't maigpit ka lang na kumapit sa akin. Sa 10 oras ng gabi tayo aalis habang tulog si Chong. Handa na ako, kuya. Alam kong ligtas ako basta kasama kita. Hindi ko alam kung magiging ligtas kami sa gagawin naming yon. Pero mas pipiliin ko ang panganib sa gubat kesa sa mga kamay ng galit naming tsuhin. Ito na lang ang natitirang pag-asa namin. Pero ang pag-asang yon ay biglang nawala dahil kinandado ni Chong Roy ang pinto ng aming kwarto. Wala kaming nagawa nung mga panahon na yon, kundi ang maghintay ng hatol niya sa amin. Kaya kailangan kong ihanda ang sarili ko. Kailangan kong lumaban. Lalaban ako. Kinaumagahan, ramdam ko agad ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto namin. Pareho kaming tahimik ni Michelle. Parehong kinakabahan sa kung anong susunod na mangyayari. Maganda kayong dalawa. Pupunta tayo sa bayan ngayon. May kukuha na sa inyo. Kuha? Saan kami dadalhin, Chong? May dalawang magkaibang pamilya na walang anak. Kukunin nila kayong dalawa. Magsisimula na kayo ng panibago ninyong buhay. Hindi na namin gustong magkaiwalay ni Kuya Chong. Hindi kami papayag. Wala kayong karapatang tumanggi, Miguel. Mas mabuti ito kaysa manatili kayo sa bahay na to. Para naman mapakinabangan ko kayong dalawa. Pero magkakaiwalay po kami, Chong. Kami na lang ang meron sa isa't isa. Mas mabuti nga yun eh. Para hindi na kayo magkasabot sa mga katigasan ng ulo ninyong dalawa. Huwag mo kaming paghiwalayin, Chong. Hindi mo kami pag-aari para gawin yon. Isa pang salita, Miguel. At hindi lang paghihiwalay matatanggap ninyo mula sa akin. Nanginginig ang laman ko sa galit at takot noong mga panahong yon. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong sa oras na yon, kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib si Michelle. Sa biyahe papuntang bayan, tahimik kaming dalawa ng kapatid ko. Pilit kong ikinukubli ang kaba sa puso ko. Ang utak ko gumagana ng mabilis. Nag-iisip ng paraan kung paano kami makakatakas. Kuya, anong gagawin natin? Magtiwala ka sa akin, bunso. Huwag kang bibitaw sa kamay ko, ha. Sa tamang pagkakataon, tatakas at tatakbo tayo. Natatakot ako, kuya. Natatakot ako eh. Alam ko, ako rin natatakot. Pero kakayanin natin to. Wala tayong ibang pagpipilian. Anong pinagbubulungan ninyo yung dalawa dyan? Wala po, Chong. Nag-aalala lang si Michelle sa magiging pamilya niya. Huwag kayong mag-alala. Magiging mas mabuti ang buhay niyo roon. Mas mabuti kaysa dito sa akin. Basta magpakabait talaga kayo. Kahit pa paano,
kahit gaano kahirap dito. Basta't magkasama kami ni Kuya, ayos lang, Chong. Huwag niyo kaming ibigay sa ibang tao. Hindi ko na problema yan. Kayo ang gumagawa ng sarili ninyong hukay na dalawa. Ilang sandali pa dumating kami sa bayan. Maraming tao at maingay sa lugar na yon. Mabilis na tumibok ang puso ko. Takot na takot ako para sa kapatid ko. Nag-isip ako ng maayos. Isang maling galaw ko lang, mapapahama kami. Pagkakataon lang ang aking hinihintay para makatakas. Nakakita ako ng pagkakataon nang may nilapitan si Chong Roy na lalaki sa gilid ng tindahan. Hindi niya kami nabantayan nung mga oras na yon. Hinawakan ko ng mahigpit si Michelle at dahan-dahan ko siyang hinila. Ngayon na, Bunso! Takbo! Kuya! Hoy! Miguel! Michelle! Bumalik kayo rito! Kuya! Natatakot ako! Huwag kang tumigil sa pagtakbo, Bunso. Kailangan nating makatakas. Tumakbo ka lang. Hindi na kami lumingon kahit ano pang tawag sa amin ni Chong. Mabilis kaming tumakbo sa masisikip na iskinita. Halos matumba na nga kami sa mga nakakasalubong naming mga tao. Naririnig ko ang sigaw ni Chong at yabag ng kanyang mga paang sinusundan kami. Hanggang sa hindi na namin marinig ang boses niya. Tumigil kami sa isang madilim na sulok. Kapwa hingal na hingal. Kuya, natakasan na ba natin si Chong? Di ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Makakatakas tayo sa kanya. Kailangan pa lang natin makalayo. Habang lumalakad kami sa kalsada ng bayan, pakiramdam ko, bawat dumadaang tao ay pwedeng magsabi ng kinaroroonan namin. Palubog na ang araw at palamig na ng palamig ang gabi. Natatakot ako para sa kaligtasan namin ni Michelle. Kailangan kong makahanap ng paraan kung saan kami pwedeng sumilo ngayong gabi. Kuya, gutom po ako. Oo, ako rin naman gutom na. Pero magtiis muna tayo ha. Kailangan muna nating makahanap ng matutuluyan. Kuya, kumain na muna tayo. Sige na naman oh. Natatakot akong baka makita tayo ni Chong eh. Kaya kailangan nating mag-ingat. Konting tiis na lang, Bunso. Sige kuya, maghanap na muna tayo ng matutuluyan natin. Pasensya ka na, Bunso ha. Kailangan lang talaga nating makasilong at baka makita tayo ni Chong. Nagpalaboy-laboy kami sa lansangan. Hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng kapatid ko. Gutom na kami. Naglalakad kami sa gilid ng kalsada nang may biglang humintong tricycle sa tapat namin. Magandang gabi. Mga bata, anong ginagawa nyo rito sa ganitong oras? Nasaan ang mga magulang nyo? Wala na po kaming mga magulang. Anong ibig sabihin? Wala kayong kasama? Didala po kami ni Chong namin dito sa bayan para ibenta sa ibang pamilya. Nakakatakot po siya dahil minamaltrato niya kami. Kaya palaboy-laboy kami ni Kuya. Diyos ko, mga bata pa kayo para danasin ang ganyang hirap sa buhay. Kung gusto nyo, sumama kayo sa amin. Magiging ligtas kayo doon at di nyo kailangang maghiwalay magkapatid. Hindi po ba kayo masamang tao? Hindi kami masamang tao. Huwag kayong matakot. Saka kung gusto nyo, pwede kayong matulog sa bahay namin ngayong gabi. May mga pagkain rin doon. Gutom na gutom siguro kayo, ano? Oo nga, mukhang gutom na gutom pa kayong dalawa. Ay siya nga pala.
Ako si Ate Bernadette. Siya naman ang kapatid ko, si Kuya Liam. Kayo, anong pangalan nyo? Ako si Miguel at ang kapatid ko, si Michelle. Kuya, pwede po bang dun muna tayo sa kanila? Sige po, pumapayag kaming sa inyo na humuna. Salamat po sa tulong nyo ha. Wala yun, tayo na. Sumakay kami sa tricycle na sinasakyan nila. Doon ko nabatid ang matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kahit kaunting kaligtasan. Sa unang pagkakataon, ramdam kong hindi na nanginginig sa takot ang kamay ni Michelle. Pagdating namin sa bahay nila, inilibot ko ang mga mata ko. Simple, pero maaliwalas ang bahay. Nagluto si Ate Bernadette. Ilang sandali pa naamoy ko ang mabangong bagong lutong kanin at masarap na ulam. Hala, mga bata, maupo na kayo. Maghugas muna kayo ng kamay ha, tapos kakain na tayo. Kumain lang kayo na marami ha. Ang sarap po nito, ate. Ang tagal na po naming hindi nakakakain ng mainit na sabaw. Maraming salamat po talaga sa inyo. Masaya na ako kapag nakikita kong masaya ang kapatid ko. Wala yun ano. Mga anak din kaming nawala ng mga magulang, kaya alam namin ang pakiramdam ninyong dalawa. Tsaka alam mo Miguel, naalala ko sa'yo si Kuya Liam. Ganyan din siya nung bata pa kami. Napaka-protective sa akin. Pero baka habulin pa rin kayo ng tsuhin ninyo. May alam ba kayong kamag-anak na pwedeng takbuhan? Ganito na lang kung gusto ninyo. Dumito muna kayo pansamantala. Hindi namin kayo pababayaan. Pangako yan. Salamat po. Habang yakap ni Bernadette si Michelle, ramdam ko ang mainit na haplos ng pag-asa sa puso ko. Nung mga panahong yon. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero ngayong gabi, alam kong ligtas kami. At para sa akin, sapat na muna yun sa amin ng kapatid ko. Isang hapon sa labas ng bahay ni Ate Bernadette, abala ko at si Kuya Liam sa pag-aalaga ng mga manok. Si Michelle naman ay nasa balkonahe kasama si Ate Bernadette na nagtuturo sa kanya kung paano manahi. Oh Miguel, dahan-dahan sa pagkuha ng itlog ha. Baka mamaya mabasag yan eh. Alagaan mong mabuti yan, kagaya ng pag-aalaga mo sa kapatid mo. Opo Kuya Liam, isipin kong parang si Bunso ang mga itlog na to. Kahit minsan makulit siya. Maganda yung ginagawa mo Miguel. Ganyan nga. Mukhang mabilis ka matututo ha. Sa buhay, kailangan talaga ng tiyaga at pag-aalaga. Kahit sa manok o sa tao man yan. Salamat po kuya ha. Kung hindi po dahil sa inyo ni Ate Bernadette, ewan ko kung nasan kami ni Michelle ngayon. Baka nagpapalaboy-laboy kami o di kaya'y nakita ni Chong at ibenta na sa mga taong hindi namin kilala. Wala yun Miguel. Alam mo sa hirap ng buhay dapat nagtutulungan. Hindi tayo dapat nananakit ng kapwa natin. Alam ko kung gaano kasakit yung pinagdadaanan nyo ngayon. Gagawin ko po ang lahat para matuto at makabawi sa inyo ni ate. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Tapangan mo lang. O siya, tapusin na natin tong ginagawa natin. Pagkatapos, sabay na tayong kumain. Nagluto ng ginataan si Bernadette. Sigurado masarap yun. Ay tamang-tama, paborito ko po yun. Lalo na kung may saging at bilo-bilo. Aba, syempre kumpleto yan. O tara na, baka maubos pa ni Michelle yung bilo-bilo. Pagpasok namin sa bahay, nakita ko agad sina Ate Bernadette at Michelle sa may sala. Nagtatahi ang dalawa. Masaya ang mukha ng kapatid ko kaya napangiti na rin ako. Pinagmasdan ko silang dalawa at hindi na inistorbo. Michelle, tingnan mo. Ganito ang tamang tahi.
para hindi madaling mapunit. Saka pantay dapat ang linya. Ang galing niyo po, Ate Bernadette. Parang ang dali lang para sa inyong pagtatahi. Dahil sa dami ng butas ng daliri ko noon kaka-practice. Natuto rin sa wakas. Kaya ikaw, huwag kang matakot magkamali ah. Dahil sa bawat pagkakamali natin, tayo'y natututo. Salamat po ate ah. Wala pong nagturo sa amin dati ng ganito. Lagi lang kaming takot na magkamali at baka mapalo kami ni Chungroy. Hindi nyo na kailangang matakot dito, Michelle. Dito, bahay nyo na rin to. Isipin ninyong pamilya tayo. Sana po, hindi na kami makita ni Chungroy, Ate Bernadette. Ayoko na pong bumalik sa kanya. Shh! Tahan na. Walang makakakuha sa inyo habang nandito kami ng Kuya Liam nyo. Kami na ang bahala sa inyong dalawa ni Miguel. Salamat po Ate Bernadette. Sa inyo po ni Kuya Liam. Para tuloy kaming nagkaroon ng nanay at tatay nang dahil sa inyo. Habang pinagmamasdan ko si Ate Bernadette na yakap si Michelle, ramdam ko ang mainit na haplos ng pag-asa sa puso ko. Ilang linggo na rin kaming naninirahan dito. Parang unti-unting naghihilom ang mga sugat namin ni Bunso. Wala nang takot sa bawat pagising namin at wala nang iyakan sa gabi. Sa simpleng buhay namin dito, nakikita ko na unti-unting bumabalik ang mga ngiti sa amin. Pero minsan, kahit pag-aano ka kaingat, hindi mo may iwasang dumaan sa anino ng mga salita ng ibang tao. Isang hapon sa labas ng bakuran, habang pauwi ako galing sa tindahan, hinarang ako ng kapitbahay naming si Aling Marites, na dating naging pasyente ni Chungroy. Bigla tuloy akong kinabahan sa pakay niya sa akin. Hoy Miguel, napadaan ka dito. Ano yung binili mo? Gatas po para kay Michelle, Aling Marites. Mahilig po kasi siya sa mainit na gatas tuwing gabi bago matulog. Aba, ang swerte niyong magkapatid. Ano? Akala ko dati magiging palaboy lang kayo nang matakasan ninyo ang Chungroy ninyo. Pero di ko akalaing may tatanggap sa inyo. Oo nga po eh. Sana ho, wag itong makarating kay Chong. Napakabait po ni na Kuya Liam at Ate Bernadette sa amin. Kaya gusto na naming tumira dito sa kanila. Nako, walang problema. Pero alam nyo ba kung sino talaga ang magkapatid na yan? Ha? Anong ibig niyong sabihin, Aling Marites? May mga bali-balita kasi. Hindi ko lang alam kung narinig mo na. Pero ang sabi ng mga tao dito, aswang daw sila. Ha? Sila? Mga aswang? Hindi po totoo yan, Aling Marites. Aba, hindi ako ang nagsabi niya na. Yan ang sabi ng mga matatanda rito. Kaya raw hindi sila masyadong lumalabas ng bahay kasi alam mo na, mahirap itago ang tunay nilang anyo kapag sumapit ang gabi, lalo na kung kadilugan ng buwan. Hindi po ganun sina Kuya Liam at Ate Bernadette. Wala silang ginagawang masama sa inyo. Tinulungan pa nga nila kami. Aba, oo nga naman. Sino ba namang aswang ang gagawa ng masama sa mga inaalagaan nila? Siyempre pakitang tao muna. Pero pagdating ng gabi, makaiba na ang gagawin nila sa inyo. Hindi po ako naniniwala sa chismis na yan. Mas kilala ko sina Kuya Liam at Ate Bernadette kaysa sa sabi-sabi ng iba. Ay nako, bata ka pa Miguel. Hindi mo pa alam ang mga sekreto ng mga tao rito. Basta, mag-ingat kayo sa magkapatid na yan.
Umuwi akong mabigat ang dibdib dahil sa narinig. Umuugong sa utak ko ang mga sinabi ni Aling Marites. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Paano naging aswang sina Kuya Liam at Ate Bernadette? Napakabait nila sa amin. Pero hindi ko maitatangging nakaramdam ako ng takot na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Ayokong maniwala sa ginang. Ayokong sirain ang tiwalang binigay ko sa kanila. Pero paano kung may katotohanan yon? Paano kung lahat ng kabutihang yon ay bahagi lang pala ng mas malalim nilang plano para sa amin ng kapatid ko? Nung mga panahong yon ay gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Michelle ang nalaman ko. Baka mamaya matakot lang siya, kaya kailangan ko munang alamin ang totoo. Isang gabi, naghahanda na kaming matulog. Kuya Miguel, ang saya natin, no? Parang may totoong pamilya na tayo. Kasama sinang Kuya Liam at Ate Bernadette. Oo nga, bunso eh. Ligtas na tayo dito. Walang tiyong eh. Di walang sakit sa katawan. Sana, habang buhay na lang tayong ganito, no? Oo nga eh. Sana lang talaga kasing perpekto ng iniisip natin ang mga mangyayari. Hindi ba mababait talaga sina Kuya Liam at Ate Bernadette? Hindi nila tayo sasaktan. Di ba, Kuya? Oo naman. Mabait silang dalawa. Ito ang gatas oh. Busin mo yan para makatulog ka na. Sarap ng gatas, Kuya. Good night, Kuya kong gwapo. Good night din sa'yo, Michelle. Nakatulog na ba si Michelle? Opo, ate. Mahimbing na nga siyang natutulog. Mukhang nag-enjoy po siya kanina kasama niyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Salamat, Miguel. Alam mo, masaya kaming dalawa ng Kuya Liam mo na nandito kayo sa amin. Kami rin po, ate. Masayang masaya kami kasama kayo. Pero sa likod ng ngiting yon, may kumikis-kis na kaba sa dibdib ko. Ayoko silang pagdudahan, pero hindi ko rin maalis sa isip ko yung mga sinabi ni Aling Marites. Mapagkakatiwalaan ko ba talaga yung mga taong nagligtas sa amin? O baka ito naman ang panibagong panganib na hindi ko nakikita. Alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan. Kahit gaano kasakit ang maaari kong matuklasan. Isang araw habang ang magkapatid ay abala sa kanilang gawain, nagdesisyon ako na magtungo sa lumang silid ng mga magulang ni na Kuya Liam at Ate Bernadette para maghanap ng mga sagot sa mga katanungang bumabagabag sa akin. Dito ko lang kayang magsimula. Kailangan ko malaman ng totoo. Kung talagang may Liam sina Kuya Liam at Ate Bernadette, dapat ko itong malaman para sa kaligtasan namin ni Michelle. Wala nang atrasan to. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang naririnig kong mga kwento tungkol sa kanila. Itinulak ko ang pinto at pumasok sa loob ng silid, kung saan madilim at may mga gamit na punong-puno ng alikabok. Amoy lumang kahoy at medyo magulo ang loob. Para sa kapatid ko, gagawin ko to. Marahan akong naglakad at napansin ko ang mga litrato sa dingding. Isang litrato ni Kuya Liam at Ate Bernadette noong kabataan pa nila kasama ang kanilang mga magulang. Parang normal naman sila sa mga litrato ah. Hindi ko maintindihan. Kung aswang nga sila, bakit ganito kasimple ang pamilya nila? Ano to? Isang kahon? Kung may sekreto nga sila, baka dito ko mahanap. Anong klaseng kwintas to?
Bakit ganito ang itsura? Parang may ibang klase ng lakas akong nararamdaman ha. Mukhang may tinatago nga sina Ate Bernadette at Kuya Liam sa amin. Diyos ko, anong gagawin namin ng kapatid ko? Huwag mong galawin ang mga bagay na yan, Miguel. Ate Bernadette, Bakit mo kailangang pumunta dito, Miguel? Bakit hindi mo nalang kami tanungin ng diretsyo ng Kuya Liam mo? ate, ang mga tao, sinasabi nilang aswang daw kayo. Totoo po ba yun? Bakit hindi tayo dun sa sala mag-usap para malinawan kayong magkapatid kung ano at sino nga ba kami? Halika na, Miguel. Nandun na si Michelle. Sa sala tayo mag-usap. Sige po, ate. Kuya, natatakot ako. Huwag kayong matakot, Miguel, Michelle. Hindi namin kayo sasaktan. Pangako yan. Tama ang Ate Bernadette ninyo. Hindi namin kayo sasaktan. Narito kami hindi para manakit. Kung natatakot man kayo, mas mabuting maliwanagan kayo ngayon. Ano po ba talaga kayo? Totoo po bang aswang kayo? Oo, Miguel. Tama ang narinig mo. May dugo kaming aswang. Pero hindi kami katulad ng mga kwento ng matatanda na puro kasamaan na lang laban sa amin. May iba't ibang uri ng aswang na katulad din ng mga tao. May mga pumili ng kadiliman at may mga kagaya namin na lumalaban para mabuhay ng tahimik at hindi manakit ng tao. Tahimik kaming nakikinig ng kapatid ko sa paliwanag nila. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o tumakbo na lang palayo. Ramdam ko ang panginginig ni Michelle sa pagkakahawak niya sa braso ko. Ang mga mata nila tila may lungkot. Walang galit, pero hindi ko pa rin mapigilan ang kaba. Miguel, alam kong mahirap na paniwalaan ang mga sinasabi namin pero hindi lahat ng aswang ay kagaya ng mga naririnig ninyo. Hindi kami halimaw. Mahal na mahal namin kayong magkapatid. Kung masama kami, matagal na sana namin kayong sinaktan. Pero hindi namin ginawa dahil hindi kami masama. Pero paano po? Paano kayo naging aswang? Matagal na itong sumpa sa pamilya namin. Minana namin to sa aming mga ninuno. Ang mahalaga sa amin, kahit iba kami sa tao, hindi kami masama. Pero, kumakain po ba kayo ng tao? Hindi, Michelle. Hindi kami kumakain ng tao. Hilaw na karne ng mga hayop. Yun ang kinakain namin. Tsaka, hindi ako nagiging aswang kahit pabilog ang buwan. Tanging pagkain ng hilaw na karne ang palatandaan ko bilang aswang. May kakaibang bilis at lakas din ako. Ako naman, nagiging aswang ang anyo ko. Pero ginagamit ko ang abilidad ko para makapagpagaling para mabilis maghilom ang sugat. At nalalaman ko rin kung may karamdaman ng isang tao. Salamat po sa paliwanag ninyo. At pasensya na rin kung pinagdudahan ko kayo. Ayaw na ho kasi naming maulit ang nangyari sa amin . Parang unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ko. Totoo, nakakatakot ang malaman mong aswang ang mga kasama mo sa bahay. Pero ramdam ko sa mga salita ni na Ate Bernadette at Kuya Liam na hindi sila masama. Sila ang tumulong sa amin ni Michelle nung wala na kaming matakbuhan. Natatakot lang talaga ako nung mga panahong yun kaya naninigurado na ako. Natatakot pa rin ba kayo sa amin? Hindi na po, Ate Bernadette. Basta po, wag niyo po kaming sasaktan ha. Hindi namin kayo sasaktan. Sa totoo lang, gusto pa nga namin kayong protektahan . Para ng kapatid ang turing namin sa inyong dalawa. Pero hindi niyo po agad sinabi sa amin. Dahil alam naming mahirap intindihin ang sitwasyon namin.
lalo na sa mga batang kagaya ninyo. Natakot kami na baka layuan nyo kami o katakutan. Pero ngayon lumabas na ang mga chismis. Mas mabuting kayo na mismo ang makarinig ng katotohanan mula sa amin. Sinabi po kasi ni Aling Marites sa akin na mag-iingat kami at baka gawin niyo kaming pagkain. Alam naming marami silang haka-haka tungkol sa amin. Pero huwag kayong maniniwala agad sa mga kwento-kwento lang. Huwag kayong magpapadala sa takot dahil alam niyong hindi namin kayo sasaktan at lalong hindi namin kayo pababayaan. Napaiyak si Michelle dahil sa sobrang saya. Alam kong ramdam niya ang kabutihan at pagiging sinsero ni na Ate Bernadette at Kuya Liam. Hinaplos ni Ate Bernadette ang buhok ng kapatid ko. Ginagawa na niya ito dati kapag pinapakalma niya ang kapatid ko tuwing may sakit ito. Hindi ko alam kung kailan ko natanggap ng buo ang katotohanan. Basta naramdaman ko na lang na totoo ang sinasabi nila. Hindi sila halimaw. Tao pa rin sila. May kakaibang anyo nga lang pero may pusong kayang magmahal. Hindi kagaya ni Chong Roy na tao nga pero halimaw naman ang ugali. Miguel, Michelle, kung gugustuhin ninyo, maaari kayong umalis. Hindi naman namin kayo pipigilan. Pero gusto namin malaman ninyo na ligtas kayo rito. Ayoko pong umalis. Kayo na lang po ang pamilya namin, Kuya Liam. Gusto ko po dito, Kuya Liam. Kasama ko kayo ni Ate Bernadette. Salamat. Salamat sa tiwala ninyo. Simula ngayon, kahit ano man ang mangyari, kami ang magiging sandalan ninyo. Pangako yan. Ramdam ko ang init ng yakap ni Ate Bernadette habang lumuluha kaming apat. Hindi ko man ganap na nauunawaan ang mundo nila. Pero alam kong ligtas kami sa piling nila. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang tatahakin namin. Pero isa lang ang sigurado ko. May pamilya kami ngayon. Isang pamilya na kahit kakaiba, puno naman ng pagmamahal. Ngunit hindi lahat ng araw ay masaya. Katulad ngayon, nasa gubat kami kasama sina Kuya Liam at Ate Bernadette. Sa malayo, tanaw namin ang malalaking apoy mula sa nasusunog naming bahay. Malakas ang ihip ng hangin kaya madaling kumalat ang apoy. Nangingilid ang luha naming lahat habang pinagmamasdan ang naiwan naming mga gamit. Kuya, bakit nila sinusunog ang bahay natin? Wala akong sagot dyan, Michelle. Pero wala tayong kasalanan. At wala rin kasalanan sina Ate Bernadette at Kuya Liam. Pinaniwala sila ni Aling Marites sa mga kasinungalingan niya. Matagal na siyang may galit sa amin. Mukhang nakahanap siya ng pagkakataon para sirain kami. Mga duwag sila. Padali silang natatakot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Mas madali sa kanila na maniwala na halimaw kami. Hindi ko maintindihan. Bakit nila tayo gustong saktan? Akala ko ba mga kapitbahay natin sila? Michelle, may mga tao talagang mas pinipiling pakinggan ang kasinungalingan kaysa ang katotohanan. Mas madaling magbintang kaysa umunawa. Paano kung habulin nila tayo? Paano kung hanapin nila tayo sa gubat? Hindi nila kabisado ang daan sa kagubatang ito. Mas mabuti pang umpisahan na natin ang paglalakad para makalayo tayo sa kanila. Basta magkasama tayo, kakayanin natin to. Ang importante, buo tayong pamilya. Ayokong mawalay sa inyo, Ate Bernadette, Kuya Liam. Parang unti-unting kinakain ng apoy ang lahat ng alaala namin. Wala na kaming babalikan pa sa lugar na yon. Pero habang hawak namin ang kamay ng isa't isa, naririnig ko ang maihinang hikbi ni Michelle. Ramdam ko ang init ng isang bagay
na hindi kayang lamunin ng apoy ang pagmamahal ng isang pamilya. Sa mas masukal na bahagi ng gubat, tahimik kaming naglalakad. Mahihina ang boses namin habang nagsasalita. May kuweba sa dulo ng batis. Doon muna tayo magtatago pansamantala. Sigurado akong ligtas tayo ron. Bukas na bukas, pupunta tayo sa bahay ng mga magulang namin. Pero kuya, paano kung hindi tayo tanggapin ng ibang bayan? Paano kung malaman nila kung sino talaga kayo? Hindi namin kailangang itago kung sino kami, Miguel. Dahil doon sa lugar ng mga magulang ko, tanggap ang lahat doon. Sana lahat ng lugar ganun nga. Lahat tanggap at lahat pantay-pantay sa paningin nila. Miguel, Michelle, hindi namin pinili kung ano kami. Ipinanganak na kami na may kakaibang anyo. Mabuti na lang may mga tao pa rin nakakaunawa sa mga kagaya namin. Hayaan nyo, Kuya Liam, Ate Bernadette. Ipagtatanggol namin kayo ni Michelle sa mga taong manghuhusga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Ang swerte namin dahil nagkaroon kami ng mga kapatid na mababait, kagaya ninyo. Kaya hayaan na lang natin ang mga masasamang tao kagaya nila. Dahil ang mga mabuting puso, sila yung mga pinagpapala. Tama ho kayo, Kuya. Mas masarap pa rin sa pakiramdam ang may pamilyang nagmamahal. Siguro walang nagmamahal kay Aling Marites, kaya siya ganun, no? Siguro nga ganun yun, bunso. Kapag kasi kulang sa pagmamahal, kulang din sa pansin, kaya ayun, gumagawa siya ng paraan para pansinin siya. Kayo talaga mga bata kayo kung ano-ano yung mga sinasabi ninyo. Ina, bilisan na lang natin yung paglalakad. Habang patuloy kaming naglalakad sa ilalim ng buwan, ramdam ko ang lamig ng hangin. Pero mas ramdam ko ang bigat ng kalooban ko. Hindi ko man lubos maintindihan ang pagiging iba ni na Kuya Liam at Ate Bernadette. Pero alam kong wala silang intensyong manakit. Kung may mali man, iyon ay ang mga taong mas piniling makinig sa kasinungalingan ni Aling Marites. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Handa kaming lumaban para sa isa't isa. Ilang sandali pa nakarating na kami sa kuweba. May maliit na apoy kaming sinindihan. Nakaupo kami sa malalaking bato habang nakatitig sa kawalan. Pasensya na kayo, Miguel at Michelle, ha? Kung nadamay kayo sa gulong to. Kung hindi dahil sa amin, sana tahimik ang buhay niyo. Ate, hindi mo namin maintindihan ang lahat. Alam naming wala kayong kasalanan. Tsaka hindi po ba't pamilya na tayo? Kung nasan kayo, naroon din kami. Mabuti ka pa, Miguel. Mas malakas ang loob mo kaysa sa amin. Kuya Liam, hindi ko pa rin alam kung bakit kayo pinapalayas eh. Wala naman ho kayong ginagawang kasalanan, pero kahit anong sabihin nila, kayo pa rin ang ate at kuya namin. Mahal namin kayo. Mahal din namin kayong dalawa at hinding-hindi namin kayo pababayaan ng kuya mo. Pangako namin yan sa inyo. Kahit saan tayo magpunta, kahit abulin pa nila tayo, lalaban tayo. Siguro, hindi natin alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa atin. Pero alam ko, mas mabuti na to kaysa mabuhay sa takot sa mga taong walang ibang iniintindi kundi ang sarili nila. Oo, Miguel. Sa ngayon magtiis muna tayo. Tsaka sa lugar na pupuntahan natin, tanggap ang mga kagaya namin. Doon tayo magsisimula ulit. Habang kayakap ko si Michelle sa malamig na sulok ng kuweba, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko alam kung saan nahahantong ang paglalakbay naming ito pero alam kong mas mabuti na ang may kasama kaysa sa mag-isa. Kinabukasan, maaga kaming nagising at nagpunta agad sa bayan ng San Isidro. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Naglalakad kami sa makitid na daan. Kita ang kaibahan sa bayan kung saan kami galing. Dito, nakikita mo ang maruruming kalsada. Nakasara ang ilang bahay
at ang mga tao sumisilip sa mga bintana. Kuya, bakit parang ibang pakiramdam ko rito? May napapansin ka bang iba? Oo nga eh, parang mabigat ang hatid ng hangin dito sa kanila. Ewan ko, baka naninibago lang ako. May kakaibang amoy. Parang pinaghalong dugo at bulok na karne. Kuya, natatakot ako. Shh! Nandito lang kami, bunso. Hindi ka namin pababayaan. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo sa bahay ni nanay. Mas mabuti pa nga at dapat tayong mag-ingat. Parang hindi na to San Isidro na naalala ko ha. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko ay parang pumapasok kami sa pugad ng panganib. Ramdam ko ang takot ni Michelle sa bawat hakbang niya. At ako man ay kinikilabutan sa kakaibang katahimikan ng paligid. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin, pero pinilit kong manatiling matatag. Sa gitna ng aming paglalakad, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa isang iskinita. Ngunit nang makita ko kung sino ang lalaking nanggagamot, agad akong napaatras. Si Chong Roy ay naroon din sa lugar na yon. O Diyos ko, tulungan niyo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa batang to. Kuya Liam, tulungan natin siya. Ate, kuya, baka pwede niyo siyang tulungan. Dito lang kami sa gilid. Magtatago. Okay, sige. Titingnan namin kung anong magagawa namin. Hindi naman natin kayang tiisin ang nangangailangan ng tulong eh. Manatili tayong handa kung ano man ang mangyayari ha. Parang may kakaibang enerhiya sa lugar na to. Salamat. Kayo ba magagamot din? Hindi ko makontrol ang pagwawala ng batang ito. Parang may sumasabi sa kanya. Hindi ordinaryong sakit ito. Kuya, sa tingin ko, kinukulam ang batang ito. Tama ka. Isang malakas na kulam ang gumawa nito. Kailangan natin siyang gamutin kagad bago niya pa tayo maunahan. Anong ibig mong sabihin, bata? May pinakain sa batang ito kaya nagwawala siya. Gusto sana siyang yang gawin ngunit mas naunang umepekto ang kulam kesa sa yanggaw sa kanya. Habang pinagmamasdan ko sina Ate Bernadette at Kuya Liam na parang sanay na sa ganitong klaseng panggagamot, hindi ko maiwasang humanga sa kanilang dalawa. Ibang klaseng mundo ang ginagalawan nila. Mabilis nilang nagamot ang bata gamit ang kanilang mga kaalaman sa mga bagay na hindi ko pa rin ganap na nauunawaan noong panahong yon. Ngunit sa likod ng kabutihan na kanilang ginawa, may hindi pa sila alam. Ang doktor na tinulungan nila ay ang tiyuhin namin, si Chong Roy. Narinig kong kausap niya sina Ate Bernadette at Kuya Liam matapos nilang tulungan ang bata. Hindi ko alam kung paano ko kayo papasalabatan. Ilang linggo na akong halos mabaliw sa sunod-sunod na pangyayaring ito sa bayan na ito. Sunod-sunod? Marami na pong kaso ng ganitong sakit dito. Oo, 2 linggo na rin nung nakaraan na magsimulang magkaganito ang mga tao rito. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanila. Hindi kaya may nagpapalakas sa mga limaw dito? Nayayanggaw sila at may gumagawa pa ng kulam. Napakadelikado nito. May mga nagsasabi na may matanda raw na bumalik. Pinuno ng mga aswang. Hanggang ngayon naniniwala pa rin pala sila sa mga walang kwentang nilalang na yon. Huwag kayong mag-alala. Sigurado naman ako na chismis lang yon. Kuya, parang may kakaibang mangyayari dito ah. Nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko rin, Michelle. Hindi lang to basta sakit. Katulad ng sinabi ni Kuya Liam, yanggaw daw. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na si Chong Roy, kaya hinila ko si Michelle para makapagtago kami ng mabuti.
Ayoko makita niya kami. Ilang sandali pa, umuwi na nga kami sa bahay ng mga magulang ni na Ate Bernadette at Kuya Liam. Kuya Liam, alam kong nararamdaman mo ang maraming aswang sa lugar na to. Maging ang mga nayanggaw dumarami din. Oo, Bernadette. Ramdam na ramdam ko yung bawat galaw nila. At saka, nararamdaman ko may gustong kumulam sa akin. Mabuti na nga lang at malakas ang dugo natin at hindi tayo basta-bastang tinatablan ng kulam. Hindi kayo tinatablan ng kulam? Oo, Miguel. May proteksyon ang kagaya naming aswang. Matagal na kaming hinasa sa ganitong klase ng panganib. Anong klaseng aswang kayo? Bakit hindi kayo tinatabla ng kulam? Ang lahi namin ay isang amalanhig. Hindi kami nakakaramdam ng sakit. Ipinanganak kaming may kaalaman sa mundong hindi nakikita ng karamihan. Ginagamit namin ang lakas namin para protektahan ang mga inosente katulad nyo. Wow, talaga? Para pala kayong mga superhero? Ang galing po! Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga na kami dahil ramdam na namin ang pagod ng aming mga katawan. Ang hindi namin naramdaman na ang ginawang pagtulong ni na Kuya Liam at Ate Bernadette ay bahagi ng bitag na unti-unting bumabalot sa amin. Sapagkat habang kami natutulog, may mga matang nagmamasid sa amin. Yun ang nakita ko sa aking panaginip. Nung gabi ring yun, napanaginipan ko ang pag-uusap ni Chong Roy kay Aling Marites. Hindi sila tinablan ng barang ko, Roy. Malakas ang proteksyon nila. Oo, pero hindi ibig sabihin ligtas na sila. Alam kong may kahinaan din ang mga yan. At sa tamang oras, isusuko nila ang kanilang kaluluwa sa akin. Ang mga aswang na may pusong tao, sila ang pinakamasarap na hulihin para mawala na rin sila sa mundong ito. May plano ka na ba? Oo naman, makikipaglaban ako sa kanila. Kakampi mo ako, Marites. Ako ang nagdala ng sakit sa kanila para sa'yo, Doc Roy. Dahil gusto kita. Hindi namin alam na sa bawat hakbang ng pagtulong namin ay mas lalo kaming nahuhulog sa bitag ng nakaraan. Sa mundo ng kasamaan at kadiliman, hindi lahat ng tinutulungan ay kakampi. Minsan, ang pinakamasayang ngiti ay maskara ng trahedya. At dito magsisimula ang laban na hindi namin inasahan. Kaya naman sinabi ko kina Ate Bernadette at Kuya Liam ang naging panaginip ko. Kinagabihan, sa loob ng bahay ni na Kuya Liam, nakaupo kaming apat. Magkakaharap kami. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kuliglig sa labas. Ate, kuya, kailangan ko kayong makausap. Ano yun, Miguel? Mukhang seryoso yata yung sasabihin mo sa amin eh. Nagkaroon ako ng panaginip kagabi. Pero pakiramdam ko, hindi lang basta panaginip yun. Sa tingin ko, mangyayari yun. Babala? Anong nakita mo? May isang babae, haba ang buhok niya. Parang anino lang sa una. Pero habang tumatagal, nakikita ko na ang mukha niya. Si Aling Marites. Si Aling Marites na naman? Hindi ba siya napapagod sa pagsunod sa atin? Oo, bunso. Si Aling Marites nga ulit. Pero sa panaginip ko, hindi siya kaaya-aya. Para siyang isang mangkukulam na may pakpak. May ganun ba? Isang mangkukulam na aswang? Barang, isa nga siyang mangkukulam na aswang. Delikado ang kagaya niya. Tapos, naririnig ko pa ang tawa niya. Ako ang nagdala ng sakit sa kanila para sa'yo, Doc Roy, dahil gusto kita. Hindi na ako nagtataka. Matagal na ako may kutob sa babaeng yun. Pero bakit?
Bakit niya ginagawa yun? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may galit siya sa mga kagaya niyong manggagamot. Lalo na sa mga tumutulong na hindi humihingi ng kapalit. Kung totoo yung nakita mo, delikado tayo, Miguel. Malakas ang mga mambabarang. Lalo na't isang aswang pa. Hindi sila basta-bastang kalaban. Pinagsanib niya ang kapangyarihan ng kulam at ng lakas ng aswang. Wala siyang kinikilalang sino man. Basta kalaban niya. Nanahimik kaming lahat. Bawat isa ay nag-iisip ng mabuting gagawin. Alam nilang hindi yun simpleng panaginip lang. Para itong paalala na malapit na ang panganib. At hindi nga kami nagkamali. Kinagabihan malamig ang simoy ng hangin. May narinig kaming kakaibang lagaslas ng mga dahon sa labas. Nagulat kami nang biglang mawalan ng ilaw. Si Michelle! Miguel! Bantayan mo ang kapatid mo! Kuya, natatakot ako. Para akong nilalamig. Huwag kang matakot, Michelle. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Paparating ng kalaban. Kuya Liam, ihanda mo na ang pangontra. Handa na ako. Biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang pumasok. Doon ay dahan-dahang lumitaw si Aling Marites. Mahaba ang buhok, nakalugay, at ang mga matay pulang-pula. Nakangisi siya habang nakatingin sa amin. Nanindig ang balahibo ko nung mga panahong yon. Magandang gabi mga bata. Hindi ko inakala na ganito kabilis kayong makakahalata. Tigilan mo na to, Aling Marites. Alam na namin ang ginagawa mo. Ayokong baliwalain niyo si Doc Roy. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, wala siyang pasyente, wala siyang pera, at magiging akin siya. Galit ka sa mga kagaya namin. Pinatay mo ang mga manggagamot para ikaw lang ang makakontrol sa mga sakit ng tao. Napakasama mo. Mga bobo! Sinong magbibigay ng malaking kita kay Doc Roy kung wala akong mga pasyenteng ibibigay sa kanya? Ako ang dahilan kaya umaasenso siya. Ako ang nagdadala ng sakit. Gusto niyo pa bang malaman ang ginawa ko? Ako rin ang pumatay sa mga magulang ninyo, Michelle at Miguel, para walang hahadlang sa plano ko. Ikaw ang pumatay sa nanay at tatay namin? Isa kang halimaw! Walang kasalanan ng mga magulang ko. Bakit mo sila pinatay? Hinding-hindi ka na makakapinsala pa ng iba. Nanigas ang katawan ko sa galit at takot. Pero alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong protektahan si Michelle. Habang si Ate Bernadette at Kuya Liam ay humanda na sa labanan, nakita ko kung paano nag-iba ang anyo ni Aling Marites. Tila demonyong nilalang na may matatalim na kuko at malaahas na dila. Biglang umatake si Aling Marites kay Bernadette. Tumalon siya sa ere na parang paniki. Lumipad ito ng mabilis. Bernadette! Sa kanan mo! Hindi mo ko kayang talunin. Mag-iingat ho kayo, ate! Umilag si Ate Bernadette at nagpagulong-gulong sa sahig. Bumagsak ang mga kuko ni Aling Marites sa sahig na tila bakal at sumabog ng malakas. Tumayo siya at tinaga ang buhok ng halimaw. Hindi mo ako kayang takutin. Mamamatay kayo! Bernadette,
Lakasan mo, depensa mo! Naglabas ng itim na usok mula sa kanyang dalang bag si Aling Marites. Sinubukan niyang lasunin ang paligid. Nagtakip kami ng ilong. Umikot naman si Kuya Liam sa likuran ng halimaw. Miguel! Itaas mo ang pulang ilawan! Eto na po, kuya! Itinaas ko ang ilawan na may basbas ni Ate Bernadette. Kumalat ang liwanag na tila apoy na kumakalaban sa itim na usok. Malakas na napasigaw si Aling Marites na parang nababaliw ito. Hindi niyo ako matatalo! Malakas ako! Malakas! Para to sa lahat ng pinahirapan mo at nawala ng buhay ng dahil sa'yo! Tapusin mo na siya, Ate Bernadette! Huwag ka na magdalawang isip na patayin ang halimaw na yan! Tinagaan niya ang kaliwang braso ng halimaw. Tumilapon ang naputol nitong braso at biglang naging abo. Nagulat pa ako sa nakita ko. Palakas ng palakas ang sigaw nito at nangingisay ang buong katawan. Tumalon si Kuya Liam at itinarak ang kutsilyo sa dibdib ng aswang. Hindi pa to tapos! Mahal ako ni Doc Roy! Mahal niya ako! Ipag-iiganti niya ang ginawa niyo sa akin! Tapos na ang lahat ng kabaliwan mo, Aling Marites! Lumiyab ang katawan ni Aling Marites. Pumutok ang itim na usok sa ere at unti-unting naglaho ang halimaw sa gitna ng apoy. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang nagtanggal sa kulam na bumabalot sa mga tao. Nang tuluyang maglaho ang halimaw, parang biglang gumaan ang paligid. Tila ba bumalik ang liwanag sa paligid. Doon pa lang, alam kong tapos na ang laban namin. Sa wakas, natapos na rin ang panggugulo ng halimaw na si Aling Marites. Kinabukasan sa baryo, nagdiwang ang mga tao. Gumaling na ang mga dating may sakit. Lumapit ang mga kapitbahay sa kanila at nagpasalamat. Wala na po kayong dapat alalahanin mga kabaryo. Tapos na po ang masamang pagpapahirap sa inyo. Tama si Michelle, ligtas na tayong lahat. Hindi ka lang basta-basta, Miguel. Naramdaman kong may lahing babayla ng iyong ina. Kaya nagkaroon ka ng pangitain gamit ang panaginip. Kung hindi mo ikinuwento ang napanaginipan mo, baka hindi namin ito naagapan. At higit sa lahat, pamilya na tayo ngayon. Hindi na kayo babalik sa Chongroy ninyo. Salamat Kuya Liam. Salamat Ate Bernadette. Masayang-masaya kami dahil sa pagtanggap niyo sa amin. Hindi na tayo maghiwalay, bunso. Wala nang mananakit pa sa atin. Habang nakikita kong masayang nakangiti si Michelle at ang mga tao sa paligid namin, ramdam ko ang paghilom ng mga sugat sa puso namin. Sa kabila ng lahat ng dilim, nanaig pa rin ang liwanag. At sa wakas, may bago kaming simula. Samantalang si Chongroy naman, dinapuan ng iba't ibang sakit. Gusto man namin siyang tulungan, pero mas mabuting matuto siya sa sarili niyang leksyon. Muli maraming salamat sa pakikinig ninyo ng aking karanasan sa buhay. Ako po si Miguel at ito ang aking kwento.